Dear Lady Love TV. Save the best for last. Tunghayan na po natin ang ikapitong bahagi. Happy birthday, Harry! Mababa ka sa mukha ng binata ang pagkagulat nang sabay-sabay itong batiin ng mga staff, customers at ilang kaibigan nito pagpasok nila sa disco club na pagmamayari ng binata. Si Amy ang nag-organize ng party na iyon. A week before that, ikinausap niya si Benny at ang iba pang staff ng disco club para sa pa-surprise party na naisip niya para kay Harry. Nagbigay siya ng instructions sa mga ito kung ano ang gagawin sa mga customer ng gabing iyon, kung paano kakausapin at ipapaliwanag na mahalaga ang gabing iyon para sa binata. Si Art naman ang pinakausapan niya na tawagan ng iba pang kaibigan nito at ni Harry para makapunta sa party. Hindi naman siya binigo ng kapatid. Nandun ito kasama mga kaibigan ni Art at ang binata na ang iba ay unang beses pa lamang niyang nakita. Para naman kay Harry, umaga pa lang ng araw na iyon ay magka-text na sila. Niyaya siya nito na mag-lunch pero tumanggi siya. Dinner na lang daw pero tumanggi pa rin siya. Ni hindi niya ito binati dahil kunwari hindi niya alam. Hindi rin naman nagsalita tungkol doon ang binata. Pero nahalata ni Amy sa boses ni Harry sa kabilang linya na medyo nawala ng gana. Naging matamlay kasi ang tinig nito at agad ring nagpaalam sa kanya. Hindi niya muna inawa ang binata ng mga oras na yon dahil busy siya sa ginagawa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Sabay-sabay na kanta nila. Isang dambuhalang cake ang inilabas si Benny at puno iyon ng 25 kandila na sumisimbolo sa edad ni Harry. Mag-wish ka muna bago mo hipa ng mga candles. Ani Amy sa binata. You. Ito sa kanya. You're the one who's responsible for this. Hindi iyon tanong kundi statement. Ninitian lang ni Amy si Harry. She was happy to see his eyes sparkling with happiness. And you're in for a great surprise, bro. Wika ni Art. You mean there's another surprise? Hindi makapaniwalang bulalas ni Harry. Sabihin na lang natin na nagtagumpay ang experiment ko. Nakangising wika ni Amy sa binata. Come on, hipan mo na ang kandila nang matikman na natin ang cake. Sigurado kung masarap yan. Huwag mo sabihin, ito naman ang napangisi. Ikaw ang nag-bake ng malaking cake na yan para sa akin, Amy? Tinulak ni Amy si Harry palapit sa cake. Hinipan na nito ang mga kandila. Nagpalakpakan sila. The DJ played club music. Nagsimula magsayawan ang lahat. The drinks are on me. Sigaw niya na umani ng masigawag mong palakpakan at sigawan. Hey, hinapit siya ni Harry sa baywang palapit dito. Hindi mo kailangan gawin to, Amy. Tinapakan niya ang paa nito. Ano bang sinasabi mo riyan? Aren't you enjoying your special day? Nandito mga kaibigan mo at kompleto yung staff mo. We're all in a party mood. Ginawa ko ito dahil gusto ko itang makitang umiti. Bibiguin mo ba ako? Unti-unting napunit ang ngiti sa mga labi ni Harry. Kaya pala tinanggihan mo yung lunch and dinner invites ko sa'yo. You were planning something like this behind my back. Hindi ko na matandaan kung kailan ako huli nagkaroon ng birthday party. And honestly, I thought I don't want one. But you made me think otherwise, Amy. Thank you for the effort. You really are the greatest. Kulang pa ito sa mga naitulong mo sa akin, Harry. My days are filled with so much happiness because of you. Salamat sa pagtsatsaga mo sa akin. Salamat sa pag-tolerate ng mga topak ko. Salamat kasi palagi kang nandyan. And thank you for giving me reason to live my life again. She said that peace from the bottom of her heart. She was really thankful to him. Umiling si Harry. Ano bang sinasabi mo? Kahit walang surprise party, palagi lang ako sa tabi mo. Kahit hindi mo sabihin paulit-ulit kung iintindihin yung topak mo. I love talking to you every day. I love seeing you smile. I love hearing your jokes around. I love being near you, Amy. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo na kasalanan mo kung bakit hindi kompleto yung araw ko hanggat hindi ko naririnig yung boses mo. Iyakap niya ang binata. Hindi niya masabi na ganoon din ang kanyang pakiramdam na hindi nakokompleto ang araw niya kapag hindi ito nakikita o naririnig man lang ang tinig nito. Hey birthday boy! Naghiwalay sila ni Harry. Dalawang lalaki ang lumapit sa kanila. Pinakilala si Amy ng binata sa mga ito. Finally, nakilala na rin namin ang girlfriend ni Harry. Alam mo ba na simula na maging girlfriend ka ng isang to? Bihira na tong sumama sa mga escapades namin. Ito pa naman ang chick magnet namin. Faithful to sa'yo, Amy. Ayun lang nagseseryoso ang mokong na to. Kaya proud kami rito. Nakahanap ka ng katapat. Nakangising wika ng isa sa mga kaibigan ni Harry na Norman daw ang pangalan. Alam mo tong si Harry,
Hindi naman to araw-araw kung magpalit ng babae, kundi oras-oras. Ganun to kalupit. Pero simula na magseryoso to, naging good boy na talaga. Maswerte ka sa totoy naming to, Amy. Mamahalin ka talaga nito. Totoo ang forever. Wika naman ni Josh. Medyo tipsy na ito. Nginitian lang naman ni Amy ang dalawa. Hindi niya pinapalahata na kinikilig siya. Alam din naman niya kung gaano kababaero si Harry. Makarinig lang siya ng kwento ng mga kaibigan nito kung gaano ito kaseryoso sa kanya. Pakiramdam niya ay umaawit ang kanyang puso sa galak. Actually, mga bro, hindi ko girlfriend si Amy. Natahimik sina Norman at Josh. Pakiramdam naman ni Amy parang patalim na tumarak sa puso niya ang mga salitang iyon ni Harry. How could she forget that? How could she believe a temporary dream was her permanently reality? Oo, palagi sila magkasama ng binata. Ginagawa nila ang mga bagay na para lamang sa may totoong relasyon. Ni hindi nga sila mapaghiwalay nitong mga nakaraang buwan. Pero hindi ibig sabihin niyon ay may relasyon na sila. Hindi ba't siya pa nga ang pasimuno sa pagsasabing kung ano ang meron sa kanila ay pansamantala lamang? Bakit ngayon nasasaktan siya? Bakit ngayon nagagawa niyang umasa na sana totoo kung ano man ang meron sila? Guys, maiwan ko muna kayo. Kailangan kong pumunta sa banyo. Hindi na hinintay ni Amy ang sasabihin ng mga ito. Nang makarating ng banyo ay kaagad na hinilamusan ni Amy ang mukha para naman magising siya ng tuluyan sa katotohanan. Tiningnan niya ang itsura sa salamin. Namumutla siya. Shit, natutop niya ang noo. Masyado yata siya naging komportable sa setup nila. Kaya naman nakalimutan na niya kung ano talaga ang meron sa pagitan nila. Kapag nalaman ni Harry na nasaktan siya sa sinabi nito, ay magiging katawa-tawa siya sa paningin ng binata. Siya itong nagpasimuno ng laro nila. Siya ngayon ang mas naaapektuhan. Maganda ang samahan nila dahil alam nila kung saan sila hahantong. Sisirain ba niya iyon dahil sa pesteng nararamdaman para sa binata na sa ngayon ay hindi pa niya matukoy kung ano? Nagkakaganoon ba siya dahil gusto na niyang totohanin kung ano man ang meron sa kanila ni Harry? Nababaliw na ba siya? Kilala niya ang binata. Pagtatawanan lang niya ang nararamdaman niya kapag nagkataon. Baka kantsawan pa siya na masyado yata siyang enjoy. Kaya tuluyan nang nahulog ang loob niya rito. O kaya, pwede rin natanggapin ni Harry ang nararamdaman niya. Pero pagkatapos ay malumani na tatanggihan iyon at ipapaliwanag pa sa kanya kung bakit hindi pwedeng mangyari ang gusto niya. Nakakainis. Bakit ba siya ganon? They were enjoying each other's company with no strings attached. Bakit kailangan niyang sirain iyon sa pagiging estupida niya? She had been betrayed before. She had been fed up with lies. Bakit bibigyan niya pang muli ng sakit ng ulo ang sarili? Harry would never love any woman. Hindi siya dapat magpadala sa mga sabi-sabi ng kaibigan nito. Alam ng binata kung hanggang saan lang sila. Kaya pumapayag ito sa setup nila, hindi ba? Once na nalaman nito na nagiging seryoso na pala siya, ay baka biglang magbago ito at manlamig sa kanya. Nang mahimasmasan si Amy ay lumabas na siya ng banyo. Kaagad na hinanap ng tingin niya si Harry. Nakita naman niya sina Norman at Josh ngunit hindi nakausap ng mga ito ang binata. Nagpatuloy siya sa paghahanap hanggang sa dumako ang tingin niya sa bar. Naroon ang binata at may kausap itong dalawang babae. Biglang umusok ang ilong niya at namalaya na lamang na papalapit na siya sa kinaroroonan ng mga ito. Bahala na si Batman. Bahala na kung saan humantong iyon. Why didn't you call me back, Harry? Did you really forget our steamy night together? The way we made hot sexy love? Nakapulupot pa ang kamay ng babae sa binata. Hindi niya ito kilala at hindi niya natatandang invited ito sa party na iyon. Oo nga, bakit mo kami kinakalimutan? Nakakapagtampo ka. Hinalikan naman ng pangalawang babae ang pisngi ng binata. Doon natuloy nagdilim ang paningin ni Amy. May tinig na bumubulong sa kanya na pagsasabunutan ng dalawang babae. Oh, Harry, having fun, aren't we? She managed to control herself. She even managed to smile sarcastically. Hi, Amy. Nakangising wika nito. This is May, and this is Jay. Wala akong pakialam. Nakangiti pa rin siya habang nagsasabi noon. You're not Harry's official girlfriend, right? Hirit sa kanya ng isa. What if I am? Pinandilatan niya ito ng mga mata. No, you're faking it, girl. There's no woman, no matter how perfect she is, who would tame his one night there. Harry is a beast. If you know what I mean. Nag-appear pa ang dalawa. Really? FYI girls, I can bitch slap you too. Right here, right now. And you can dodge it even if you summon that devil.
Because I am the devil. Nakangising wika ni Amy sa mga ito. She raised her hand. Okay. Sumusukong wika ng isa. We're out of here. Umalis na mga ito at iniwan nila si Harry. What was that, Amy? Natatawang tanong ng binata. Tiningnan niya ito ng masama. Then she kissed him on the lips. Wala siyang pakialam kahit marami nang nanonood sa kanila. Hindi alam ni Amy kung ano ang nagtutulak sa kanya para ipagdamot ng ganoon-ganoon si Harry. Kung bakit ang bigat ng loob niya nang makitang masaya itong nakikipag-usap sa ibang babae. Ang sakit sa dibdib ng katotohanan na hindi lang sa piling niya ito masaya. Kahit sino palang kausap at kasama ng binata ay ganoon din ito. Wala palang diferensya pagdating sa kanya. I'll make you forget those bitches. You are mine, Harry. Mine. There it was. Going. Her sanity. Parang maganda nga doon. Next time punta tayo doon, ha? Sure. Magka-holding hands pa sina Harry at Amy habang sabay silang naglalakad. Pauwi sa apartment ng una. Galing sila sa panonood ng sine at pagkain ng dinner sa isang restaurant. Napagkasunduan nila na ituloy pa ang gabing iyon sa bahay ng binata. Napagtripan din nilang maglakad pa uwi. Kaya naman iniwan ni Harry ang kotse nito sa parking lot ng mall. Masarap din daw ang lobster doon, sabi ni Art. But knowing my brother, lahat naman ang masarap para sa kanya basta seafoods. Nagkatawanan sila. Ilabas ni Harry ang susi nito. Patuloy pa rin sila sa kwentuhan habang binubuksan nito ang pinto. Ngunit biglang natigilan ng binata. Someone's here. Bulong nito. Pagkatapos ay bumitaw sa kanya at pumunta sa harap niya. Anong ibig mo sabihin? Kunot noong tanong niya. May tao sa loob. Hindi nakalak yung pinto. Bigla siyang kinabahan. Magnanakaw? O baka naman may pinagbigyan ka ng susi mo? Wala. Sa pilitang binuksan ang pinto. Tumakbo ka, Amy. Ako nang bahala rito. Tumawag ka ng polis. No, hindi kita iiwan. Biglang bumukas ang pinto. Napatili si Amy. Kaagad naman siyang protektahan ni Harry. Ngunit unti-unti ring nakaramdam ng pag-relax ang binata. It's okay, Amy. Kilala ko ang mga taong to. Nag-angat si Amy ng tingin. Agay, na tinutukoy nito. Isang lalaking nakabarong at may malaking katawan ang nakita niya. Nandyan ba siya sa loob? Ang tanong ni Harry sa lalaki. Yes, sir. Tugon naman ng lalaki. Niluwangan nito ang bukas ng pinto. At dahil doon, kaya nakita ni Amy kung sino ang bisita ni Harry. It was his father, the former senator. Good evening. Bati ng ama ng binata na makapasok na sila sa loob. Nakatayo ito, and as always, naka-intimidate itong tumingin. I believe tonight is the deadline of our agreement, Harry. Napatingin si Amy sa binata. Madilim ang ekspresyon ng mukha nito. I don't know any agreement, mister. Does it mean you're opposing me, son? Madiin ang pagkakasabi ng dating senador sa huling salitang sinabi nito. I don't care about the bar. Kahit wasakin niyo pa yun o ano. Kaya ko pa rin itayo yun hanggang gusto ko. But you will never get your hands on the farm. My mother's farm. Mababa ka sa tinig ni Harry ang galit. Pinulupot ni Amy ang mga kamay sa bewang nito. Hindi siya sanay na makitang ganoon si Harry. Wala siyang ideya na may alitan na namamagitan sa binata at sa ama nito. You'll come back or the farm will suffer. There is no other option, Harry. Saan mo ko gustong bumalik? Sa bahay mo? Sa pamilya mo? Hindi ko bahay yon. At lalong hindi ko pamilya yon. My mom died a long time ago and she gave me the farm. It's mine. Hindi mo magagawa ang gusto mo. Hanggang nabubuhay ako. Hindi maganda magiging tingin ng mga tao sa atin kapag nalaman nila na hindi tayo buong pamilya. Come on, boy. We are your family. I am your father. Nawawala ang intimidasyon sa tinig ng dating senador. Nakangiti pa nga ito, pero sa tingin ni Amy ay peke ang ngiting iyon. Ama lang kita sa pangalan. Natatakot ka bang malaman ng mga kalaban mo sa politika na anak mo ako sa ibang babae? Natatakot ka ba na sa darating na eleksyon, magagawa nilang hukay ng baho mo? Kaya gusto mo mawala ang farm para wala na silang matrace tungkol sa mama ko? No, Harry. Nakikinig ka ba sa akin? Kapag bumalik ka, hindi ko gagalawin ang pinakamamahal mong farm. Bullshit. Sigaw ng binata. Sinong maniniwala sa'yo? Sa oras na magpakita ko sa'yo ng kahinaan, alam kong tatraydurin mo ako. Umalis ka na. Napailing ang ama nito. I'll extend our deal, Harry. I'll give you 1 week more. Tiningnan siya ng dating senador. Woman, put some sense into that bastard's head, will you? Pagkasabi niyon ay lumabas na ito ng bahay kasamang bodyguard nito. Fact. Sigaw ng binata habang paulit-ulit na sinusuntok ang pader ng bahay. Harry, pigil-pigil ito ni Amy.
Anak ako sa labas ng taong yon. I didn't even know him until I turned 10 years old. Napunta ako sa kanya nang mamatay yung mama ko. My mom's family owned that farm in Laguna, and that was where I grew up. Hindi ko ibibigay sa taong yun ang alaala ng mama ko. Hindi siya pwedeng alisin sa akin ng taong nagmahal sa akin ng totoo. Screw him. He had wanted that land ever since. He wants that land for his own selfish reasons. At hindi ko yun ibibigay sa kanya. Hindi ko yun ibibigay. Parang may batong tumama sa dibdib ni Amy na makita ang pagtulo ng mga luha ni Harry. He was crying for the memory of a loved one, his beloved mother. Wala siyang ideya na may pinagdadaanan pala na ganoon. Kagrabe ang binata. Ang akala niya ay palaging makulay at masaya ang buhay nito. Mula sa bulsa ay may kinuha si Harry. A ruby necklace. Inabot nito iyon sa kanya. Keep this, Amy. This is my mom's necklace. Binalikan ko ito sa bahay ng lalaking yon. I want you to keep it. It's safer with you. But Harry, please. Pinunasan nito ang mga luha. Ngumiti sa kanya. Tumango si Amy. Iingatan ko to, Harry. Salamat sa pagtitiwala. Hinalikan niya ito sa pisngi. Kahit ano mangyari, lagi mong tatandaan na may kakampi ka sa katauhan ko. Ngayon, may kasama ka ng lalaban para sa bagay na pinoprotektahan mo. I'll be with you always, Harry. I promise you that. He stared at her with so much tenderness in his eyes. Sa mundong ito na puno ng kasinungalingan, ikaw ang pinakatotoong nangyari sa buhay ko, Amy. I know we started in wrong foot. I made you believe that all of this was just grand scheme to make you forget your past. But the truth is, for the longest time, I'm in love with you, Amy. I'm madly in love with you. Hindi muna nag-sink in sa sinabi niya. Sandali muna siyang napatulala bago niya tuluyang maunawaan ang impact ng mga salita nito. Mahal siya ng binata. Matagal na raw siyang mahal nito. Hindi mo ako kailangan sagutin ngayon. Okay lang kahit maghintay ako ng matagal. Basta ang mahalaga, palagi pa rin tayong magkasama. Napapangiti kita at naipakikita ko sa iyo kung gaano kakahalaga sa akin. Don't look so shocked, Amy. Mahirap bang paniwalaan na in love yung isang playboy na katulad ko sa'yo? Yes, I've been with many women. I've slept with countless of them. But my soul and my heart belongs to only you. You, Amy. There's no one but you. I love you. Nakatulala pa rin siya. Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Narinig niyang tumawa si Harry. I'll take you home. Nagpatangay na lamang siya sa binata. Speechless pa rin siya.